Okay, pag-usapan natin to. Isang dokumento lang, isang pirma, pero grabe, nagdulot to ng isang matinding krisis ng tiwala sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Paano nangyari yun? Paanong dahil lang sa isang pirma, nayanig ang buong institusyon ng Senado? Tara, silipin natin. So dito nagsimula ang buong gulo. Isipin nyo biglang may lumabas na statement galing mismo sa abogadong nakapangalan sa dokumento at hayagan niyang sinabi, hindi ko pirma yan, falsified yan. Imagine, yung ebidensya na dapat sana'y magiging susi sa isang investigasyon, biglang sinabing peke pala. Okay, first section, yung peking affidavit. Para mas maintindihan natin kung bakit biglang umayaw yung abogada, kailangan nating tingnan kung ano ba yung laman ng dokumento. At nako, hindi to basta-basta. Isang akusasyon na kasing bigat, literally, ng mga maletang involved. Ito yung pasabog. Ayon sa testimonya ng isang dating bodyguard, si Orly Gutesa, sa harap mismo ng Senate Blue Ribbon Committee, 46 na maleta. At hindi lang basta maleta ha, puno raw ng trash, na code pala para sa sandamakmak na cash, na dinala daw sa dalawang napaka-powerful na politiko. Grabe. So sino-sino ba yung mga bida sa kwentong to? Una, yung witness, si Orly Gutesa. Pangalawa, yung abogada na biglang nagsabing hindi ko pirma yan, si Attorney Pechi Rose Espera. Tapos andyan yung senador na nagdala sa witness sa hearing. At syempre, yung mga inaakusahan na matataas na opisyal. Alam mo ang bilis mag-evolve ng kwento. Mula sa investigasyon ng korupsyon, naging labanan ng kung ano ba talaga ang totoo at kung ano ang peke. Okay, Section 2. Dito na nagkaroon ng debate. Kasi nung sinabi ng abogada na peke yung pirma niya, lumabas tong tanong. Sige, sabihin na nating peke yung pagganatoryo. Pero umulit naman yung testigo nanumpa siya ulit sa harap ng Senado. So, mahalaga pa ba yung issue ng peking pirma o di na dapat pansinin yun? Dito nagbanggaan yung dalawang panig. Sa isang side, sabi ni Senator Marcoleta, moot and academic na yan. Wala na yan kasi nanumpa na ulit yung tao sa Senado Pero sa kabilang side, andiyan yung batas. Ang sinasabi ng legal na prinsipyo, teka lang, yung notaryo yan ang nagbibigay ng bigat ng credibility sa isang dokumento. Kung peke pala yung pundasyon, paano mo pagkakatiwala yung buong building? 'Di ba? At yan yung tanong na nasa gitna ng lahat ng to. Ano nga ba talaga ang big deal sa notaryo? Bakit biglang naging sobrang critical ng isang pirma at isang selyo lang? Okay, para masagot yan, punta tayo sa batas mismo. Tingnan natin kung bakit tong simpleng stamp at pirma na to ay parang haligi pala ng buong sistema ng hustisya natin. So, eto yung kailangan nating tandaan. Ang pagpapanotaryo, hindi lang yan basta-basta pampapirma. Para siyang, legal magic trick. Kinukuha niya ang isang ordinaryong pribadong papel at ginagawa niya itong isang public document na may bigat, may tiwala at kinikilala ng batas. At hindi yan opinyon ko lang ha. Ang Korte Suprema mismo ang nagsabi, notarization is not an empty, meaningless and routinary act. Sa madaling salita, seryosong bagay to. May public trust na nakasalalay dyan, kaya hindi to pwedeng basta-basta lang. May proseso yan, 4 na hakbang. Pero may isa dyan na parang golden rule, yung hindi pwedeng baliin. Kailangan, personal kang haharap sa notaryo. Yan daw yung pinakasagradong parte ng proseso. Bakit? Kasi yan lang ang surefire way para masigurong ikaw talaga yung pumipirma at hindi ka napipilit. So, gaano kaseryoso ang paglabag dito? Well, tingnan nyo to, 6 na buwan. Yan yung parusa, suspensyon na ipinataw ng Korte Suprema sa isang abogado sa ibang kaso dahil lang nagnotaryo siya ng dokumento na hindi niya kaharap yung pumirma. Ganon kabigat yung kasalanan. At yung epekto ng nangyari sa Senado, hindi yan nagtatapos doon sa hearing room. Parang alon yan na kumakalat at niyayanig yung tiwala natin sa mga sistema na inaasahan natin araw-araw. Dito, apektado tayong lahat. Kasi kung sa Senado mismo kayang palusutin ang peking notaryo, paano pa yung mga dokumentong ginagamit natin araw-araw? Yung kontrata sa bangko, yung deed of sale, yung affidavit sa gobyerno. Nagsisimula ng bumaba yung tiwala natin, kumakalat ang mga peking pirma at nanganganib ang bisa ng mga importanteng kasunduan. May isang analysis na nagsabi at ang ganda ng term na ginamit niya. Sabi niya, this isn't damage control, this is gaslighting in real time.
Parang sinasabi sa atin na yung nakikita nating malaking problema, yung pamemeke, ay balewala lang daw. Yun yung nakaka-frustrate sa marami. Kaya yung paggamit ng peking affidavit, hindi na to tinitingnan bilang simpleng pagkakamali, di ba? Sinasabi na isa itong aktong sabotahe. Para kang naglagay ng lason sa isang inumin. Nilalason nito yung testimonya at sinisira yung tiwala natin sa buong institusyon. At sa huli, sino yung talo? Yung kredibilidad ng mismong Senate Blue Ribbon Committee. Kasi yung kapangyarihan nila, yung moral authority nila, nakadepende yan sa integrity ng proseso nila. Pag yun ang kinwestiyon, parang nawawalan na sila ng saysay. Kaya sa huli, may iwan tayo sa isang tanong na medyo nakakakilabot at tumatama sa puso ng demokrasya natin. Kung sa mismong Senado, sa mismong hearing, kayang gamitin ang isang peking sinumpaang salaysay, saan pa ba may laban ang katotohanan?